Dito sa tuloy-tuloy ako sa loob, no? Pagbaba ko, I was worried na baka late na ako. Hindi na ako tumingin dun sa basketball court area nyo. Tinanong ko si Max, may covered court na ba kayo dito? Tapos si chairman and barangay captain Willis Plana din, sabi niya, wala pa. At baka naman, sabi ni Winnie, baka naman pwede mong bigyan ng priority ang Phase 4, multinational. Manangin, pinubulitin ako. But of course, ang problema ko ganito, naubos na yung pondo ko. Wala na for the current term ko. Hindi ko ba pwede ipangako dahil siyempre ang pwede mangako dyan yung magiging congressman sa susunod na term sa 15th Congress. Kaya yung pong inyong request na magkaroon ng covered court dito, I assure you that I am going to talk to the next congressman of the 2nd District of Parañaque. Sino man siya, sino man yung elect na yun, at sasabihin ko na bigyan ng priority itong Phase 4 na yan. Kaya makakaasa po kayo na kung makausap natin na maayos ang susunod na kongresista ng 2nd District ng Parañaque, sigurado na magkakaroon kayo ng covered court. So, ito po, yung pumati sa inyo. I'd like to congratulate the leadership. I'd like to congratulate all of you for your collective effort in making your community a progressively getting better community. May payo lang ako sa inyo, lalo na sa inyong liderato. Meron tayong bagong batas, yung Magna Carta for Homeowners Associations. Napaka-importante po nito, kasama ako sa pag-craft ng batas na ito bilang miyembro ng Committee on Housing. Importante ito because it establishes the relationship between the Homeowners Association and the LGUs and the other agencies of the government. Halimbawa, with the barangay, dinidefine doon kung saan kayo merong poder at kung saan wala kayong poder. Dinidefine doon ang mga responsibilities ninyo. Hindi ko pa kabisado ito, no? Dahil medyo komplikado itong batas na ito. But I think it is incumbent upon the officers of the Homeowners Association to make this one of your Bibles so that you can interact better with the other officials that you must interact with, like the congressman, especially the LGUs, especially the barangay, and also city board. Kaya yun lang po, at sa muli, ako po'y bumabati din sa aking kaibigan si Joey Marquez na nagugulat ako, napapakita ng sipag sapagkat ilang araw na paikot-ikot ko, nakakasalubong ko siya. Sa Barangay BF, nagkasalubong kami. Sa ibang lugar, nagkasalubong kami. Kanina hapon lang, nagkasalubong kami doon sa Barangay Merville sa Malaya. At ngayon naman, nandito naman, magkasama na naman kami. Kaya mukhang talaga masigasig ang ating mayor. And I'd like to wish our mayor, my former colleague, Godspeed and good luck in your personal plan. So sa inyo pong lahat, ako po si Congressman Roy Lugoles. Asa nga pala, gusto ko lang sabihin si Consial Rico Goles, gusto niya makarating dito, pero text kanina na baka hindi siya makarating sapagkat nagkaroon ng pulong yung mga konsihal. Kasi siyempre malapit na po magsimula ang eleksyon. March 26, ilang araw na lang magsisimula na, kaya medyo siyempre nagpupulong sila para masiguro na tama ang kanilang preparasyon. Ako naman, ako po, hindi ko kapartido si Mayor Bernabe, pero magka-local coalition kami dito sa Parañaque. Ang eleksyon na ito, napakagulo. Halo-halo po, may mga makakasama na ibang presidente. I don't know about Joey Marquez. Siguro baka meron siyang makasama ko siya, ibang tinatangkilig ng presidente. Katulad sa Maynila, yung mayor, iba ang presidente, yung vice mayor, iba ang presidente. Pero ganun po talaga. Yan ang resulta ng multi-party system. Masanay na tayo dyan. In my case, while the mayor will have a different party to my party, dito sa Parañaque, meron kami local coalition, pero ang presidente niya iba,
ang presidente ko iba. I don't know kung sino presidente ni kaibigang Joey. Pero importante, ang iniisip namin lahat ay kapakanan po ng Paranaque. Maraming salamat.